Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga ka-HNP. Gising na ba ang ating mga prayer warriors sa iba't ibang dako ng bansa? Ngayong umaga, 6:00 po. Tayo napakasarap talagang gumising at maranasan natin ang kapayapaan dito po sa ating hardin ng panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino. Saan man po kayo naroroon ngayon, nagtitimpla ng kape, naghahanda ng almusal ng mga bata, o baka naman nasa biyahe na kayo patungo sa trabaho. Salamat po sa pagsama ninyo dito sa ating simpleng lugar ng pagninilay at pananalangin. Maligayang pakikinig kay Leonie Lopez at kay Tideng Mangundayaw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating himpilan. At kay Ate Baby Adriano, good morning. Bumabati na rin sa atin. Si Christina Sige, Pastora, magandang araw din sa iyo. Sabi po niya, maligayang pakikinig po. At kay G. Estrada, good morning din po sa inyo. Kay Glenn Avino, magandang araw. Kay Marife Sabado, salamat po sa inyong pakikinig. Happy listening din kay Kuya Ador Malapitan. Ayan. Binabati ko na rin si Bel Estranero, si Arnel Palencia, si Angel Vicente, Susan Guillermo, Daph Luis, Melo Macadagum, si Etheline Anito Tumbokon, at si Norisa Garcia. At sa lahat ng ating mga kasama ngayong umaga, alam niyo po, ang bawat pagmulat ng ating mga mata ay isang patunay ng katapatan po ng Diyos. Kaya bago po tayo sumabak sa ating biblical reflection, laging tandaan, every gising is a blessing. 'Yan,
Ngayong umaga po ay nasa day 8, pangwalong o ikawalong araw na tayo ng ating journey dito sa ating serye ng The Beauty in the Brokenness series. No? At ang ating tema po ngayong umaga ay pruning for fruitfulness. Pruning for fruitfulness. At ang pangunahing kaisipan po natin dito ay minsan po sa buhay kailangang bawasan muna tayo ng Diyos para madagdagan. Bawasan para madagdagan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Juan Kapitulo 15, talatang 2. Juan Kapitulo 15, talatang 2, ganito po ang sinasabi sa atin. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay kanyang lilinisin o pinuprune upang lalong magbunga. Pruning for fruitfulness. Sa ating hardin ng buhay, tawagin natin, no? Sa ating buhay, kailangang maintindihan po natin ang gunting o gunting panabas na ginagamit ng ating hardinero, walang iba kundi ang ating Diyos, ay hindi po yan kasangkapan ng galit. No? Huwag niyo pong iisipin na pinaparusahan kayo ng Diyos kung merong hindi magandang nangyayari o anuman ang mga tinatanggal ng Diyos sa atin. No? Kundi yan po'y kasangkapan ng pagmamahal. No? Yan po ay malinaw na kapahayagan pa rin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagka siya'y gumagamit na ng gunting panabas, kung tawagin, yung ating ginagamit sa paghahardin. Merong ganyan ang Diyos sa buhay po natin. Mga ka-HNP, bakit nga ba kailangang dumaan sa pruning? Yun ang tanong natin. Bakit nga ba tayo kailangan pang pahintulutan ng Diyos na dumaan sa prosesong ito ng pagtatabas o pagbabawas, no, sa atin? Well, marami sa atin ang umiiyak kapag may nababawas, no, sa ating buhay. Kasi alam nyo, gusto kasi natin lagi tayong nadadagdagan, di po ba? Kaya nga tayo humihingi sa Diyos. Pero kung minsan, bago ibigay ng Diyos yung hinihingi natin, tatanggalin niya muna isang bagay na nakikita niyang medyo nakakahadlang, no? Para hindi tayo lumago. No? Yung mga bagay na pumipigil para tayo lumago. Kaya kung minsan, babawasan ka muna bago kanya dadagdagan. Okay? So ang tanong, bakit nga ba kailangang dumaan sa pruning? Number 1, suffering as God's pruning shears. No? Yung paghihirap, ang mga paghihirap natin o suffering, ay madalas po na nagsisilbing pruning shears ng Panginoon. Gunting na panabas. No? Iyan yung ginagamit ng Diyos. At kasama yan sa kanyang disenyo ng discipleship sa ating buhay. Alam niyo po, totoo yung tayo ay inutusan ng Panginoon na humayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Pero kung minsan nawawala sa isip natin na ang Panginoon ay nagbigay ng ganitong kautusan o Great Commission. Alright? Para ipakita po sa atin na hindi tayo kikilos ng mag-isa. No? Kasama natin siya. Okay? Kaya nga ang kanyang pangako doon, ako'y isa sa inyo. Di ba? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Malinaw na sa pagdi-disciple, ang kasama natin ay ang Panginoon. Okay? So, hindi lamang po discipleship yung programa ng simbahan, no, na tayo ay merong panimula, tapos merong graduation, tapos okay na, discipleship na yan, or disciple na yan, taong yan. Hindi po ganon. Ang discipleship ay isang proseso
na ang Diyos mismo ang may control sa buhay po natin. Okay? So at bahagi ng discipleship na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay ito na nga pong tinatawag nating suffering. No? Masakit po kapag tinatabas ng Diyos ang isang relasyon na akala mo ay panghabang buhay, o kapag nawawala ang isang oportunidad na inaasahan mo. Pero tandaan po natin, ang bihasang hardinero, yan ang ating Diyos, ay naggugupit po siya para iligtas ang buong halaman. Ganon po yung larawang nakikita natin dito. Mga ka-HNP, ang suffering ay parang gunting panabas sa kamay ng Diyos. Masakit kapag kumapit sa ating balat, pero kailangan para tayo ay luminis. Nililinis tayo ng Diyos. Number 2, dahilan kung bakit dumaan o kailangang dumaan tayo sa pruning, pag-aalis ng distractions at kasalanan sa buhay natin. Tinatanggal ng Diyos yung mga wild growth, yung mga kasalanan o distractions na kumukuha ng ating lakas pero hindi naman nagbibigay ng bunga. Baka kasi masyado na tayong abala sa mga bagay na walang saysay sa eternity. Kaya kailangang tabasan para ang ating spiritual nutrients ay mapunta sa tamang direksyon. Ay, ikatlo, number 3. Bakit nga ba kailangan dumaan sa pruning? Well, the blessing of more fruit, lalong magbunga. Yun ang dahilan. Ang resulta ng pruning ay hindi kakulangan, kundi fruitfulness. Gusto ng Diyos na lumago ang iyong pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Pinupungusan ka niya, hindi para saktan ka ha, kundi dahil naniniwala siya na may masigit ka pang kayang ibigay. So yun yung 3 dahilan na nakikita natin. Ang suffering ay isang panabas o gunting na panabas ng Diyos. Number 2, pag-aalis ng distractions at kasalanan. Number 3, blessing of more fruit. Mga ka-HNP, isang magandang halimbawa dito yung puno ng kamatis. No? Alam niyo ba yung tinatawag na suckers? No? Ito yung mga sangang tumutubo na akala mo ay bahagi ng puno, pero ang totoo, ninanakaw lang nila ang sustansya na dapat ay para sa bunga. Ganyan din po ang buhay natin. Baka kasi may mga habits tayo o mga extra na pinagkakaabalahan na hindi naman tayo tinutulungang lumago. Mga spiritual suckers kung tawagin. Kaya nga po ang Panginoon, gagamit talaga siya ng gunting panabas para alisin ang mga ito, tanggalin. Well, masakit ang gupit, ang pagputol, pero sigurado naman ang tamis ng bunga pagkatapos. Kaya mga ka-HNP, kung ikaw ay nasa pruning season ngayon, huwag kang magtampo sa Diyos. Ang pruning ay patunay na ikaw ay nagbubunga. Ebidensya yan. Sabi nga sa versikulong binasa natin, ang nagbubunga ang siyang nililinis. Ibig sabihin, may nakikitang maganda sa iyo ang Panginoon. Kaya kanya inaayos. Huwag kang matakot kung parang nabawasan ang iyong resources, nabawasan ang no? Yun bang tayo ay magkaroon ng maraming mga kakonekta sa buhay, marami tayong mga kaibigan, pagka in-unfriend ka na, parang nahihirapan ka sa pakiramdam, binabawasan ka siguro ng Panginoon. Di po ba? Ang pagbabawas na ito ay paghahanda po para sa mas masaganang ani o harvest na darating sa ating buhay spiritual. Now, bago po tayo magtapos,
narito po yung ating challenge para sa inyo sa araw na ito. Ngayong araw, pag nilayan mo, pag isip-isipan mo, pag bulay-bulayan mo, ano ang isang bagay na pilit kong hinahawakan pero matagal na sanang gustong putulin ng Diyos o tabasin ng Diyos, no? Well, maaaring ito po ay pride. Kung minsan, pinapahintulot ng Diyos na tayo ay ilagay sa lugar ng kahihiyan kung minsan tayo ay naiiskandalo o kaya ilalagay ka ng Diyos sa isang taong may authority sa iyo na hindi mo magustuhan, no? Nabubusit ka, naiinis ka. Di mo alam, yun ang pruning process ni Lord. Ginagamit niya yung taong yon para maging brokenness mo, no? Hindi lang natin makita, hindi natin agad-agad nakikita, para bang nakikita mo yung mukha ng tao, yung nakakainis na ginagawa niya. Pero hindi mo alam, tinatabas na ng Diyos yung pride o yung isang maling habit or galit na nasa puso natin. Alam niyo po, ngayong umaga, pinakamabuti natin gawin, isuko mo yan sa Kanya. Ipag-pray mo yung taong yon, halimbawa, na nasa ilalim ka ng Kanyang authority, ano nga bang itinuturo ng Diyos sa iyo habang ikaw ay nariyan sa lugar na yan. Darating ang panahon, makikita mo yan at bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon at mahuhubog yung karakter ni Jesus sa iyo mismo. Hayaan mo ang hardinero natin na napakabuti ang mag-ayos ng iyong buhay. Tandaan niyo po mga ka-HNP, minsan kailangang bawasan para lalong madagdagan. Muli ako ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalalang sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin, at patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa
palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa inyong himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito ang kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, walang ibang katulad mo, dakila ka po sa lahat. Salamat po sa inyong paalaala sa amin ngayong umaga. Salamat dahil hindi mo kami hinahayaang maging masukal at walang bunga sa aming buhay. Kung masakit man ang pruning process na nararanasan namin ngayon, bigyan niyo po kami ng pusong nagtitiwala sa iyong kamay. Linisin mo po kami sa bawat kasalanan at distraction sa aming buhay. Nawa po ay magbunga kami ng higit pa sa iyong kaluwalhatian. At pagpalain niyo po ang bawat ka-HNP namin ngayon sa buong maghapon. Itinataas ko sa iyo ang buhay ng Negrito family. Salamat kay Ate Evelyn. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, sa araw na ito. Kasama rin si Glenn Avino. Salamat po sa buong pamilya sa iyong pangangalaga sa kanila. Ganoon din kay Ate Baby Adriano. Salamat po dahil ikaw po ay Diyos na patuloy na nagbibigay lakas. Magandang kalusugan, yung pananakit na kanyang tuhod, pinapanalangin po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Si Ardel Palencia na naroon sa Taiwan kasama ng kanyang pamilya. Ikaw po ang Diyos na nag-iingat sa kanila at patuloy mo silang pagpalain, maging si Anwil Palencia. Dalangin po namin patuloy mo siyang makatagpo at magkaroon ng maayos na pananalita, Panginoon. Salamat po kay Leonie Lopez. Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa buong pamilya rin. Sa ministeryo ni April Niel at Marichu Del Oro. Salamat sa mga volunteer workers. Patuloy mo silang tuturuan magpakumbaba at laging handang turuan. Sa ginagawa mong pagpuprune sa kanilang buhay, Lord, lalo po silang magbunga. Salamat din po sa kagalingang ibinibigay mo kay Kuya Ador at kay Tideng Mangundayaw sa lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. Si Teacher Grace, dalangin kong patuloy na recovery po at lakas ay iyong ipagkakaloob sa kanya, Panginoon. Lalo niya pong magawa ang gawain na pinagkatiwala niyo sa kanya. Kasama na rin ang gaganaping VBS nila Pastora Cristina. Salamat, Panginoon, mula Mayo 18 hanggang 22. Ikaw ang mag-gather ng mga bata, kabataan, at matagumpay na maisasagawa ang VBS. Ganon din ang pagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng Sunday service sa Banot Core Housing Cover Court sa Sampaloc, Quezon. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangangalaga mo rin sa Aguila family, pagpapala at lakas, kalusugan para kay Ate Thea, at gamitin mo po siyang patuloy sa iyong gawain sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Marami pang mapagpala, Panginoon. Salamat din po sa patuloy mong guidance kay Miss Sandra Samia sa kanyang third operation. Matagumpay pong maisasagawa. Pinapanalangin namin ng mga doctors and nurses na mag-aasikaso sa kanya. At salamat po, ikaw ang Diyos na magiging kasama ng pamilyang ito sa kanilang kalagayan. Patuloy kang makikilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat sa Estrada family. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat kay kay Joffrey, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa pamilyang ito. Ikaw ay pinapapurihan namin. Salamat din po sa iyong pagbibigay ng biyaya sa Arieta family. Salamat, Lord, sa mga panahong tinutuwid niyo po sila. Si Raincy, inilalapit ko sa iyo kanyang buhay, lalo pa po siyang lumago sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon, at sa biyaya mo. Maraming salamat sa Ramos family, kay Joseph at kay Kuya Leo sa Abisamis family. Dalangin namin ang patuloy na pagkakaisa at pagkakasundo, Panginoon.
panalangin po namin. Kay Myrin Beltran, tinataas ko rin kanyang pangangailangan. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, sa probisyon na inaasahan po lamang niya sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat maging sa buhay ni Kuya Tisoy, Lorenzo, kay Lucas, kay Lauren, kay Hazel, kay Honey, Ruiz, Cecilia Avino at si Nona Belen, si Matthew, si Willie Barte, at kasama na rin si Randy Delgado. Nilalapit sa iyo, Panginoon, si Nanay Shing, si Ate Mavic, si Danny Morelos, si Teresa Morelos. Dalangin kong pagpalain niyo po sila sa umagang ito, kasama si Juliet Timogan at si Arthur Buendia at si Mina Albunag at Gianna Narvaez. Dalangin ko si Lobelia Bagayana sa anumang mga karamdamang meron po sila ngayon. Sa pangalan ni Jesus ay dalangin namin tanggapin nila kagalingang nagmumula sa iyo. Patuloy kong itinataas sa iyo si Ma'am Evenel, pagpalain niyo po siyang patuloy, Ama ng lakas at kalusugan. Kasama na rin si Dolores Gamban, si Marife Sabado, salamat sa kanyang buhay. At kay Agnes, sa Bonyug family, patuloy nilang maranasan presensya mo po, Panginoon, sa mga panahong ito ng kanilang buhay na nagbibigay ng comfort. And Lord, punuin mo sila ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan sa lahat ng panahon. Pinupuri ka namin at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus na handa